Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! This is Mommy Wing and this is Anaya. Yeah, she's playing. Ayan. Hi guys! Ayun nga, welcome back to my YouTube channel, Mommy Wing. Ayan, so, yun nga, ngayon po ako ay nasa bahay. Hindi kami pumasok ni Naya kasi lakas kasi ng ulan kanina paggising ko. So, sabi ko, kawawa naman si Anaya. Naglalakad lang po kasi kami pag bumapasok. So, sabi ko, kawawa naman siya. Ayan. Sabi ko, huwag na muna pumasok. Buti na lang, pwede naman. Ayan. So, pero for the meantime, magsuklay muna tayo habang yung ating baby ay nasa crib, di umiiyak. So, ito lang yung panahon na nakakapagsuklay-suklay. Totoo pala yun, no? Yung pag naging nanay ka na talaga, yung ultimo pagsuklay, kakatamaran mo na. Kasi mas uunahin mo yung anak mo. Ayan. Pero okay lang. Ganun talaga. Sabi nga ni V. Cortez, okay lang na ganyan muna yung mga itsura natin. Na parang haggard. Ayan. Unahin muna natin yung anak natin. Tapos bawi na lang tayo sa sarili natin. Pag malaki na. Ayan. Enjoy natin sila habang bata pa. Kasi pag lumaki na yung mga yan, baka din na yan sa'yo magpakarga. Diba? So, ngayon, habang baby pa, enjoy na lang natin. At yan din yung ginagawa ko ngayon as a new mom. Ini-enjoy yung bawat segundo na kasama yung baby. Ini-enjoy yung ganyang pa lang, edad. Ayan. Nakakamiss nga yung nakakamiss nga yung newborn pa siya. Ayos-ayos naman tayo. Ayan. Yung newborn niya, namimiss ko yung amoy. So, ang bilis lang, 8 months na siya. Ayan. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung tungkol sa gestational diabetes. Ayan. Let's talk about it. Ayun. Kasi nabanggit ko dun sa video ko na nagkaroon ako ng gestational diabetes. Isa din yun sa naging cause, ba't ako nag-cesarean. Pero, mag-ano na tayo. Ayos-ayos naman. Ayan. So, yun, isa din yun sa naging reason ba't ako na-cesarean. Ayan. Dahil nung gestational diabetes. Ayan. So, din to, awareness sa ating mga pregnant women, sa mga soon-to-be mom, na first-time mom din, sa kahit hindi first-time mom, ayun, na maging aware tayo sa kinakain talaga natin. Pero syempre kasi pag buntis, parang lahat na lang gusto nating kainin, 'di ba? Ganon. Yun nga. Ako hindi ko naman alam at hindi ako aware doon sa mga gestational diabetes na 'yan. So nung first trimester, yun yung kasagsagan na 'di ba, dami nating gustong kainin. Ayan. So ako naman yung paborito kong kainin is yung yung McFlurry sa yung sa McDo. Yun. Grabe, talaga. Yan yung cravings ko. Ayan. Pero, so far, wala akong mga morning sickness. Ayan, salamat sa Lord. Tapos, edi yun. Baby. Edi yun. Tapos, nung mga, may mga second trimester na, parang 5 months, ganun, to 6 months. May may test pala na OJTT na tinatawag. Yung oral glucose tolerance test. So, sabi ko, ano ba yun? Kasi nagte-test naman ako sa sugar. Normal naman yung sugar ko, okay naman. Pero nung 5 months na yung tiyan ko, yun nga, required pala pag buntis magpa-test ng OGTT para makita yung glucose mo kung kung mataas ba yun sa sugar. Tapos yun nga, may fasting yun. Kasi ang mali sa akin, hindi ako nag-fasting naman ako pala. Pero ang mali sa akin kasi madaling araw, kunyari bukas yung OJTT test ko. Tapos mamayang mga 1 AM, 2 AM, kumain pa ako ng yung cheesecake na nabibili sa tindahan.
Yung, ano lang, ano yun, lemon square cheesecake, mga ganun. Ganun yun. Di ba ang tamis nun? Ang dami kong nakain talaga. So, ako lang naman, di ko na mga alam kasi kung ano yung test na yun para saan yun So, kumain ako nun. So, pero fasting ako pero kumain ako. Madaling araw. So, yun na. Yun na yung yung araw na tinest ako na, ano yun tatlong beses kang kukuha na ng dugo Yung first is yung iinom ka muna ng juice. Yung napakatamis talaga na juice. Though, masarap siya. Masarap. Pero yung iba, ayun, yung may tumataing bata. Yung iba ayaw nila nun. Yung ibang buntis na nakakausap ko, ayaw nila nun. Pero ako naman, sa akin naman, nasasarapan ako. Siguro dahil maano ako sa matamis. Ayun, so yun, sarap na sarap ako. Naubos ko nga yung isang yung isang parang ganito kalaking juice na sobrang tamis. Ang sarap. Tapos, kinuha na ako nun. Okay naman. Pero yung pangalawang kuha ng dugo at pangatlo, hindi maganda yung result. Ang taas. So, na-diagnose ako as gestational diabetes. Ayun, sa mga buntis pala, bibihira lang din yung nagkakaroon ng ganun. So, ako nagkaroon ng ganun. So, from then, sabi ko, hala, bakit ako nagkaroon ng ganun? Naisip ko, okay. Dahil nga pala sa mga kinakain ko. So, from then, nag-monitor ako ng ni-required ako ng OB ko na mag-monitor ng blood sugar. At, naiyak talaga ako dun sa kasi ang mahal nung pang test, yung glucose test, sobrang mahal niya. Tapos, yung strips niya, mahal din. Kaya doon ako naiyak. Tapos naiyak pa ako kasi baka daw makaapekto yun sa bata pag hindi natin na-monitor, hindi na-agapan. So, ang ginawa ko, nag-monitor ako ng blood sugar 4 times a day. For 1 month. Yun, 4 times a day yun. Di ang mahal nga ng strips. Grabe yung 25 pieces na strips, yung pang sa dugo is nagkakahalaga ng 800. Tapos 25 lang, imagine. Tapos 4 na beses ko pa siyang gagamitin sa isang araw. Kasi hindi pwedeng yung ginamit mo na is gagamitin mo ulit. Hindi pwede. Ngayon, tapos yun, nakamonitor ako ng food, nung kinakain ko talaga, food intake. Nakalista talaga kasi may reporting ako kay doc. Parang every week twice, hindi pala. Sa isang buwan, 2 beses. Ayun, 2 beses kami nagkikita. Ayan, tapos, nakamonitor yung kinakain ko. Grabe talaga ang gastos. Kasi, naka-brown rice ako. Tapos, yung mga kinakain ko talaga, nakalista yan. Tapos, mag-test ka. Pag nakalista doon, na, ayan, mataas dito. Okay, bawasan mo yung intake mo. Ano yung kinain ko? Bakit mataas to? Tapos, test ka ulit after eat mo. Okay, mababa. Ibig sabihin, tama yung kinain mo. Tama yung measurement ng kinain mo. Kasi, ang test kasi nun is, before meal ng breakfast. Bago ka mag-breakfast, mag-test ka. So, ang tamang blood sugar level dapat is 90. 90 siya. Okay lang na below 90, wag lang yung sobra. 95 okay pa, pero pag sobra doon, hindi maganda siya. Hindi siya maganda. So, ako naman, lagi siyang, minsan ka nag-70 ako sa sobrang, ko sa pagkain. Sobrang talagang tinutukan ko yung pagkain ko. Ayun, naka-wet bread ako. Minsan, kalahating bread lang kinakain ko. Alam mo, minsan, yung pagda-diet pala, pag may goal ka, kaya naman pala talaga. Disiplina lang talaga. Ako kasi, yung naging goal ko, motivation ko, is yung anak ko. So, kailangan, mapababa ko yung, yung sugar ko. Talaga namang nakamonitor. Yung, pati pag merienda ko, yung marble na potato, yung ganito lang kalalaki. Siya, 2 peraso nun merienda ko. Tapos, mag-test na naman ako, okay ba? So, pag okay yung test, ibig sabihin tama yung amount na kinain ko. Ganon, kabuting-ting pag nagmamonitor. So, hanggang sa makapanganak ako noon, imagine that. Hanggang sa makapanganak ako, nakamonitor ako ng blood sugar. Pero din ako, at least aware ako na ganun pala yun. So, sa inyo mga mommies,
ayan, na mag-OJTT kayo, iwasan nyo muna yung pagkain ng matatamis. Sa fruits din, hinay-hinay din. Wag yung sobrang dami. Sa rice, ayun, kasi ako nagbawas talaga ako ng rice noon. Parang brown rice ko nga, 2 subo lang ngayon, brown rice pa. Ayun, so, hindi madali yung magkaroon ng gestational diabetes. Kasi alam mo yung sanay kang kumain ng kumain. Tapos bigla mong mabawasan. Pero para sa anak, syempre, gagawin natin yun. So, yun po yung naging journey ko. So, advice ko po sa mga buntis na hindi pa nagtetest ng OJTT or kahit nasa first trimester pa lang, yun, maging aware sa kinakain, mag-iingat. Ayun. Ako kasi hindi ko alam, baka talagang mataas din talaga yung sugar. Kaya din naging ganun. Ayun lang, mga mi. Ayan. So, salamat sa panunood. Next vlog ulit. Ayan, let's talk about it. Kwentuhan lang. Thank you po. God bless.